Sina Han Huayan at Yuang ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap, darting sa pagitan ng mga incoming blasts. Sumulyap si Yuang kay Zhongcheng, nagkomento na ang kanyang kapangyarihan ay isang biro, malinaw na nakasakay sa coattails ng formation at iminungkahi na kunin nila siya muna. Hindi nag-atubili si Han Huayan. Tumuro siya ng diretso kay Zhongcheng, channeling voice magic upang magbigay ng isang utos na matulog. Tumama ito sa hypnotic wave. Ang mga mata ni Zhongcheng ay nanlabo sa sandaling hit nito. Nang bumalik ang kanyang mga pandama, lahat ay nagbago. Nakatayo na siya ngayon sa kung ano ang mukhang isang modern-day office space. Kahawig ito ng kanyang lumang workplace. Inikat niya ang silid, disoriented, ganap na hindi sigurado kung paano siya napunta roon. Habang fumble siya upang makuha ang kanyang kapaligiran, isang matalas na boses ang tumawag sa kanya. Pag-aari ito ng isang babae na, sa ilang kakaibang twist, mukhang eksakto kay Lan Yi. Ang kanyang panga ay bumaba, nagsasalita na hindi ito maaaring totoo. Kumurap siya ng husto, kinuskos ang kanyang mga mata, sinusubukang kalugan ang ilusyon. Ngunit nang buksan niya sila muli, ang eksena ay hindi nagbago. Ang bersyon na iyon ni Lan Yi ay nakatayo roon nakatitig, sinasaway siya para sa pag-iwas at sinasabihan siyang tumigil sa pag-iisip na maaari siyang umasa sa kanyang hitsura. Nanatiling frozen si Zhongcheng hanggang sa isang mekanikal na boses ang umalangaw, nag-aanunsyo na ang office system ay na-activate, kinikilala ang workplace PUA, at nagtatalaga sa kanya ng isang mission upang talunin ang female superior. Ang mukha ni Zhongcheng ay namula kaagad. Naglabas siya ng isang hinga na awkward na ingay. Matapos huminto upang isaalang-alang ang setup, nagmarcha siya, itinusok si Lan Yi laban sa pader, at itinayo ang isang binti gamit ang isang kamay, casual na binibaliwala na, oo, ang pagiging guwapo ay nagbigay sa akin ng pribilehiyo. Ang mukha ni Lan Yi ay nag-apoy ng mas mabilis kaysa sa isang fire spell miscast. Ngunit wala siyang balak na magpaloko. Kaya itinulak niya siya ng gusto at sumigaw ng kanyang pangalan, nagtatanong kung saan niya nakuha ang lakas ng loob. Balak niyang sumigaw ng mas malakas, ngunit pinutol siya ni Zhongcheng ng malinis, pinipigilan ang kanyang mga salita ng madali. At habang nagpupumiglas siya, sumandal siya ng may masama ng ngiti at bamulong ng isang bagay tungkol sa kung paano ang ngayon ay tiyak na ang kanyang malas na araw. Ang sumunod ay agad na inalis sa PG zone. At bagaman ang mukha ni Lan Yi ay naging mas pula sa bawat lumipas na segundo, ang kanyang paningin ay lumabo tulad ng isang fog mirror hanggang sa wala sa ito ang mukhang totoo. Ang kalangitan ay lumiwanag sa isang sandali, ngunit si Zhongcheng ay nanatiling nawala sa ilusyon, bumubulong ng parehong linya sa sarili tungkol sa paglalamon sa kanyang buo, tulad ng ilang over-exited villain mula sa isang second-rate romance. Narinig ni Lan Yi siyang bumubulong ng kanyang pangalan at naglabas ng isang string ng mga sumpa, naghagis ng isang matalas na pagsaway sa kanyang paraan at nagtatanong kung anong basura ang pinapangarap niya ulit. Pagkatapos ng pagsabog, tumahimik siya, naglabas ng isang buntong hininga na puno ng pag-aalala, inamin na ang kanyang paglilinang ay kaawa-awa na mahina, at mayroon siyang zero resistance sa word magic. Pagkatapos ay nagpa siya na hindi na ito maaaring magtagal pa. Nang walang pag-aaksaya ng isa pang segundo, lumipad si Lan Yi pataas, ang kanyang tingin ay kumikislap kay Han Huayan sa ilalim niya, na nag-channel ng word magic kay Zhongcheng, tahimik na tumatakbo sa mga paraan upang kunin siya bago matapos ni Xiang Gao ang pag-reboot ng Grand Formation at gawing nakamamatay ang mga bagay. Ngunit mabilis na nakuha ni Yuang at hindi nag-atubili, naglunsad ng word magic upang patayin siya. Ang kanyang lumilipad na mga espada ay sumugod pasulong upang bumuo ng isang kumikinang na barrier na nagboxing sa kanya. Napagtanto kung gaano siya nakatago, naglabas si Lan Yi ng isang sumpa at tumitig sa gulo. Napansin din siya ni Han Huayuan, humahalaklak habang tumuturo ng diretsyo sa kanyang mukha at ibinabato ang ilang pangungutya tungkol sa kanyang malaking Save the Prince moment, tumatawa na parang tapos na. Si Zhongcheng, nahuli pa rin sa kanyang panaginip, kumikilos sa lugar habang ang isang biglaang boses ay dumagundong sa kanyang ulo, inutusan siyang tapusin ito. Ang jolt na iyon ay nagbasag sa pantasya, at ang kanyang buong ekspresyon ay nagbago sa pagkalito.
Ang mga kamay ay humawak sa kanyang ulo habang nauutol siya sa isang nakakagimbal na tunog, sinusubukang ay proseso kung ano ang na-hijack sa kanya. Sa isang lugar sa gulo, naisip niya ito, bumulong sa ilalim ng kanyang hininga na tiyak na kinokontrol siya. Pagkatapos, gamit ang parehong kamay matatag at sigurado, sinira ni Zhongcheng ang kanyang sariling leeg, tumama sa lupa tulad ng isang puppet na may pinutol na mga string. Nakita ni Lan Yi na gumuho ang kanyang katawan at ang kanyang buong mundo ay nag-crack. Ang kanyang sigaw ay pamunit sa hangin habang sumigaw siya ng kanyang pangalan. Ngunit ang kaluluwa ni Zhongcheng ay gumawa na ng kanyang round trip, popping back sa system space sa kalagitnaan ng galit, madali na ipinaliwanag na hindi ito pagpapakamatay, damn it, ito ay word magic, at hindi siya nagboluntaryo para sa anuman dito. Ang system ay hindi bumibili ng self-harm theory alinman, kinukumpirma na ang host death number 1 out of 3 ay naganap, nilagyan ng label ang sanhi bilang word magic homicide at itinutulak ang pagpatay sa Holy Son ng unenlightened Holy Land. Pagkatapos ay inihayag nito na sinisimulan nito ang isang survival plan, humihiling sa kanya na maghintay sandali. Hindi nagtagal, isa pang alert ang pumutok na nag-aanunsyo na dahil ang host ay bumagsak ng husto laban sa word magic at napahiya sa harap ng babae. Siya ngayon ay makakaranas ng premium edition ng Heavenly Word Magic para sa isang buong minuto upang ayusin ang kanyang bruised ego. Napagtanto na hindi pa siya tapos, nag-relax si Zhongcheng at bumulong ng isang nanginginig na hininga tungkol sa kung gaano kalapit iyon. Sa pagpasok ng kaluwagan, scheme niya ang resurrection script at agad na sumaya. Kinikilala na ang bersyon na ito ng word magic ay gumana ng eksakto kung paano ito tunog. Anumang sinabi ay nagkatotoo. Nag-chime din ang system upang kumpirmahin ang resurrection complete. Sa battlefield matapos mamatay si Zhongcheng, nagpanik si Lan Yi ng husto, sinasaway ang sarili na muli siyang nahulog sa kanyang kalokohan. Sa kanyang pagtayo ng nag-iisa, ang presyon ay tumaas ng mabilis, at ang kabilang panig ay hindi na nagkunwari na nagpakita ng pagpigil. Nagpakita si Xiang Gao kaagad, idineklara na si Zhongcheng ay matagal nang wala at nagmamayabang tungkol sa pagkuha sa Grand Formation. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang core na parang ito ang korona, halos kumikinang sa kasiyahan habang inaangkin niya na si Lan Yi ay wala ng swerte at naghagis ng isang maliit na celebratory laugh. Sa formation na bumalik sa ilalim ng kanyang kontrol, ang Star Dragon ay tumigil sa pagdura ng apoy at nagpalit sa nakakabulag na mga beam ng enerhiya. Ang bawat isa ay nakalock ng diretso kay Lan Yi. Kahit noon, lumaban si Lan Yi upang manatiling matatag, hinayla ang kanyang espada ng libre at ibinuhos ang bawat huling ounce ng lakas sa paglilihis sa incoming barrage. Ngunit ang power gap ay napakalaki. At sa loob ng ilang sandali, siya ay sumabog pabalik, umubo ng dugo at spiralang sa hangin. Nakatago at dumudugo, tinanggap niya ang wakas. Bagamat ang kanyang mga saloobin ay nagliliyab pa rin sa kapitan tungkol sa kung gaano ka hindi maganda ang araw na ito, at bumulong na hindi pa siya handa na sumuko. Sa sandaling gumalaw si Xiang Gao para sa huling suntok, sumulong si Ningti at tumawag para sa isang paghinto, hinihiling sa Ancestor Emperor na iligtas ang kanyang buhay at sirain lamang ang kanyang paglilinang. Si Ningti ay may mga plano para sa pagpapahiya, mabagal at sinadya. Bago kumilos si Xiang Gao sa iyon, itinulak ni Lan Yi ang kanyang espada sa sarili, kinagat ang sakit at idineklara na walang sinuman ang mag-aalis ng kanyang dignidad ng ganoon. Sa sandaling naghanda siya para sa wakas, isang napakatinding alon ng spiritual power ang sumabog sa malapit, sumasabog ng alikabok at enerhiya sa hangin, hinihila ang atensyon ng lahat. Sa sentro ng bagyo ay nakatayo ang isang pamilyar na figure, ang boses ay pumuputol sa kaguluhan. Ang figure na iyon ay si Zhongcheng, buhay ulit, pinipilipit ang kanyang leeg habang sumusulong siya at nagreklamo tungkol sa pagiging yanked out ng isang panaginip bago pa ito makarating sa magandang bahagi. Nakita ang di umano'y patay na lalaki na naglalakad pabalik, ang mga mata ni Xiang Gao ay halos pumutok. Ang kanyang hindi paniniwala ay nakapinta sa kanyang mukha. Nakita siya ni Lan Yi at sumigla, ang kagalakan ay bumaha sa kanyang mga tampok habang tinawag niya ang kanyang pangalan. Ngunit ang emperador ay hindi tinanggap ang pagliko na ito ng mga kaganapan para sa isang segundo.
Ang kanyang matalim na tingin habang itinataas niya ang formation ulit, sinumpa ng malakas tungkol sa undead return ni Zhongcheng at hinihiling na pigilan nila siya bago niya muling makuha ang kontrol ng formation. Nang walang paghihintay, sumulong siya gamit ang kanyang espada, sumisigaw para sa isang tao na tapusin si Zhongcheng bago mag-online ang kanyang Divine Palace. Hindi man lang siya nakalapit. Ang kanyang talam ay hindi nakarating sa loob ng 1 pulgada ni Zhongcheng bago ngumiti ang lalaki at nagbigay ng isang solong kalmado na utos na huminto. Agad na natigilan ang katawan ni Xiang Gao, nanginginig na parang ang kanyang mga nerve ay hinugot ng string. Hindi magpapakita ng awa si Zhongcheng. Lumapit siya, tumuro sa mukha ni Xiang Gao, at casual na sinabihan siyang maghubad. Ang panginginig ay lumala, at si Xiang Gao, ang mga mata ay malawak sa takot, hinubad ang kanyang robe na parang ang kanyang mga kamay ay hindi na pag-aari niya. Nang bumaba sa kanyang underwear, nag-freak out siya ng ganap, nagmamakaawa na malaman kung bakit hindi nakikinig ang kanyang katawan at kung si Zhongcheng ay naging ilang uri ng halimaw. Hindi pa tapos si Zhongcheng. Lumingon siya kina Han Huayan at Yuang nang may parehong ngiti at inutusan silang maghubad din. Mahuhulaan, ang dalawa ay nahulog din sa spell, humiwalay sa kanilang mga damit na may namula na mukha at horrified na mga tanong na hindi nila mapigilan na sabihin. Nakita ni Lan Yi ang katawa-tawa na eksena na naganap at napasigaw, bumubulong sa pag-unawa na dapat itong word magic. Itinuro ni Zhongcheng ang 3 halos hubad na lalaki at naghagis ng isang bagong utos na libangin nila ang bawat isa para sa kanyang aliwan. Sinigurado ng word magic na wala silang paraan upang labanan. Ang mga nakakahiya na tunog ay mabilis na pumuno sa hangin, tumaas sa dami hanggang sa gusto ng lahat na tumingin sa malayo. Hindi na kinaya ni Ning Ti at sumigaw sa Ancestor Emperor na itigil ang kanyang kalokohan sa mga ingay, hinihiling kung ano ang nangyari sa pangunahing pambansang dignidad. Si Han Huayan, pula ang mukha at kumukulo sa galit, yumuko upang tulungan si Xiang Gao at sinumpa si Zhongcheng sa impyerno at pabalik para sa pangangahas na ipahiya ang Holy Sun ng ganito. Binalaan siya na kung hindi siya titigil ngayon, magkakaroon ng dugo. Malinaw na walang plano si Zhongcheng na umalis. Ngumingiti ng mas malawak, tinawag niya itong isang once-in-a-lifetime chance upang maglaro ng Puppet Master at hindi about to waste it. Sa sandaling iyon, isang dumadagandong na presensya ang bumaba mula sa kalangitan, sumisipa ng mga ulap at hinugot ang kalahati ng pulutong. Isang sumasabog na boses ang yumangal kay Zhongcheng na tigilan ang kanyang kalokohan. Ang liwanag ay masakit sa mata, at kailangang protektahan ni Lan Yi ang kanyang mga mata hanggang sa pinamamahalaan niyang sumilip sa nakasisilaw. Ang kanyang boses ay nag-crack sa panik habang napagtanto niya kung sino ang dumating. Doon, bumababa ng may napakatinding presyon, ay ang Grand Elder ng Unenlightened Holy Land, True Spirit, Divine Consciousness, Mirror, Perfection, Jing Huan. Ngunit ito ay fragment lamang ng kanyang Divine Consciousness na kanyang hinati. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling buhay na galit, nakatitig kay Zhongcheng nang may nagbabagang galit. Si Lan Yi, na may disenteng pag-unawa sa kung paano gumana ang mga tao sa mundong ito, ay agad na sumulong nang makita siya at mabilis na binalaan si Zhongcheng na maging maingat. Kinikilala ang lalaki bilang ang Grand Elder ng Unenlightened Holy Land, Mirror Perfection Jing Huan, na ang paglilinang ay nakaupo na sa Entering Sainthood Realm. Bago pa man niya matapos ang iba pa, si Mirror Perfection Jing Huan ay sumalakay na, itinulak ang kanyang kamay pasulong upang magpakawala ng isang teknik habang galit na yumangal na ang ilang walang hiya na maliit na magnanakaw ay nang ahas na insultuhan ng Unenlightened Holy Land at ngayon ay kailangang tanggapin ang kamatayan. Habang ang napakalaking teknik ay sumusulong, hindi man lang natinag si Zhongcheng. Sa halip, pinalaki niya ang kanyang dibdib, tinuro ng diretso ang lalaki, at matapang na naghagis ng isang demand na maghubad. Ang mga salitang iyon lamang ang nagbasag sa tindig ni Mirror Perfection Jing Huan, at sumabog siya sa mapanukso na tawa, nagbabalik ng isang pang-iinis na talaga bang naniniwala si Zhongcheng na magagawa niya iyon. Tanging hindi inaasahan ni Mirror Perfection ay kahit na ang kanyang bibig ay nanatiling matalas, ang kanyang mga kamay ay gumalaw na sa kanyang mga robe, naghuhubad ng hindi niya namamalayan. Layer by layer, ang kanyang mga damit ay hinubad,
At ang panik ay tumama ng husto habang nauutol siya na hindi ito maaaring nangyayari. Ang kanyang paglilinang ay matatag na nakatanim sa Heavenly Mandate Realm. Isang ligaw na sigaw ang palm unit mula sa kanyang lalamunan habang ang kanyang katawan ay kumikilos, lumilipad sa paligid habang kumakanta at sumasayaw, napilitang magbigay ng isang impromptu performance. Ang lahat ng nanunood ay natigilan sa hindi paniniwala, panloob na naguguluhan sa pag-iisip na kahit ang word magic sa Saint Realm ay maaaring baluktot ng ganito kadali at tahimik na nagtaka kung itinago ni Zhongcheng ang kanyang tunay na antas ng paglilinang sa lahat ng oras.